Ayan, ganito dito kapag nag-i-snow. Akala mo ang liwanag pero 9 na. 9 na ng gabi. Ayan, lakas ng snow sa labas. Oras na ay 8:57. Maliwanag siya. Close mo ulit nga, mami. Tingnan mo, liwanag niya. Ayan o. Ganyan kakapal yung bilos na snow. Yan yung nasa bako. Yun. Yan. Kapal, no? Samahan niyo ako huling araw ng February. Linis tayo ng pathway natin sa labas kasi nag-snowstorm kagabi. Magdamag nag-snowstorm at yun buong magdamag. Pero huminto siya ng mga bandang 11 or 12 something. So yan, nagpo-blower tayo. Yung hindi kaya ng blower, pinapala natin. Medyo maaga nga pala yan, around mga 7:20 siguro yan. 7:20 ng umaga. So kasama na ng routine natin yan. Kapag wala tayong pasok, medyo late tayo nagtatanggal ng snow. Pero pag may pasok si wifey natin, maaga natin tinatanggal yan ng snow sa labas kung nag-snowstorm. Yan, niready din natin yung pala natin kung sakaling makapal at hindi kaya ng ating snow blower. Actually, that is a leaf blower. Ginagamit ko lang siya snow blower kapag kayang tanggalin yung snow. So, ayan. Makita nyo yung iba dyan, medyo hirap tayong tanggalin kasi nga tumikit na siya at may moisture talaga and medyo makapal. So, gagamitan natin siya ng pala kapag makakapal na yung snow. Kasi Sabado ngayon dito, February 28, may pasok pa si wifey. So ayan, hanggang dyan lang yung na-blower ko. Tatanggalin natin ng shovel yan kapag hindi na kaya ng snow blower ko. So try ko muna siyang i-blower baka sakali. Pero ang pagkakaalam natin dyan, tingnan mo, parang nilalaro-laro ko lang muna siya. Tinitignan ko kung matatanggal ba siya or hindi eh. Kasi ngayon sobrang kapal niya. Halos ilang centimeter din yung binagsak ng snow kagabi. Makapal-kapal din. Kaya yun, kinuha ko na yung pala at itatry natin palahin. Pero i-blower ko muna pala yung car ni misis natin yan. Blower muna natin kasi may pasok siya ngayon. Pag Saturday may pasok siya, tayo yung in charge kay baby at Sunday naman may pasok ako. Si wifey naman ang in charge kay babies. Minsan may pasok si wifey ng Sunday. Pagka ganun, ako naman yung nag-o-off. Nagpapaalam tayo sa trabaho natin. Tapos tayo yung nag-take charge kay baby. So ayan, tingnan nyo, kayang-kayang tanggalin ng blower yung snow sa car. So pagka natanggal na natin yan, tsaka natin papalahin or i-blower yung mga natanggal na snow dyan sa sasakyan natin sa gilid. Itanggalin lang natin kasi kapag ganyan, natapak-tapakan natin yan, mas mahirapan tayong palahin yan, yung mga snow na nalaglag. Tapos pagdating ng hapon or na late nating tanggalin yan, didikit talaga siya sa floor. Mahirap talaga siyang tanggalin. Kaya yun, kung makikita nyo, nilalagyan ko pa siya ng binoblower ko pa siya. Kasi nga medyo parang malambot naman siya at madaling tanggalin. So, yun. Panoorin nyo lang muna to at sana ma-enjoy nyo yung unang vlog natin. Thank you! Medyo mahirap din palang mag voice over. Pero ako talaga, believe ako talaga sa mga content creator or yung mga
nag-YouTube natin, tsaka dyan sa Facebook, na magaling mag voice over. Talagang ang bilis ng isip nila, siguro nade-develop talaga yun. Pero yun, as a bagong content creator, samahan nyo ako at sisimulan natin tong journey natin sa una nating content as a content creator. Siguro mag-upload muna tayo mga once or twice a week. Tapos kung maganda, pwede nating gawin siguro na like dagdagan natin yung pag-upload like thrice a week. Ganun. Pero ngayon nagsisimula tayo once a week muna siguro. Tingnan natin, depende kung maisisingit natin siya sa time. Kasi actually yung wife ko, siya yung nagsabi sa akin, i-pursue mo na yung paggawa mo ng content kahit walang nanood. Kasi parang nakikita ko lagi nang nagtitake ng video tas nai-store lang dyan sa phone mo. Hindi ka naman nagpipicture pero nagtitake ka lang ng video. Tapos pinapapanood mo lang kay baby kasi yung anak namin, si Maddie, laging mahilig manood ng video kaya pinapakita ko sa kanya kung ano yung mga video na nakaka-capture ko everyday paggabi. Ganun din naman si mami niya. Ganun yung ginagawa namin. So siguro nakasanayan namin na ganun nga yung ginagawa. So nag-decide ako and yun nga na sabi din ng wife ko na gawa ako ng content. Para nga naman pwede naming mapanood sa TV. Kahit wala kaming viewers, pwede namin siyang mapanood sa TV. At least yung na ipi-play namin yung video na ginawa ko sa TV. Yun lang, just for vibe lang ba, for good vibe lang. So, yun yung journey natin as a new content creator or vlogger. Sana masamahan niyo ako. So, yan, kung mapapansin niyo, medyo makapal talaga yung snow na nag-build up kagabi. Kaya tinatanggal natin yan. Actually, meron sa akin meron sa akin nag-suggest na bumili daw ako ng snow thrower. Hindi naman natin kailangan at hindi naman ganun kalaki yung tinitirahan natin na bahay. So, sabi ko okay na ako sa pala tsaka sa blower. Madali naman natin. Sanay naman tayo sa ganyan kasi sa work nga natin before and ngayon talagang ginagawa naman natin yan kapag may mga ganyan. And sa akin wala namang problema yung mga simpleng gawain na ganyan kung everyday. So tinatanggal lang natin yan kasi pag may bisita tayo or anything na may bumisita sa bahay natin, may kakapag-park sila kasi medyo makapal yan. Lulubog yung sasakyan kapag kaganyan. Kakapal yung snow. Hindi naman totally hindi makakadaan pero mahihirapan. Especially kapag yung bababa, lulubog talaga yung sapatos dyan kapag may bababa na tao sa sasakyan. So, yun lang. Sana pagka ganito na may snow, much better na tanggalin natin agad kapag tapos ng snow. Kasi para mas madali natin siyang mapala. Kasi pag pinatagal natin yan at nag-araw na, nag-melt na ng konti, ang hirap nang tanggalin ng snow na yan. Pero make sure lang na kapag mag-blower tayo or gagamit tayo ng mga snow removal equipment, huwag lang masyadong maingay kasi yung iba nating mga kapitbahay, especially pag weekend talagang natutulog pa yan. Tanghali na gumising, baka mamaya mareklamo tayo. And also, yan, syempre, kung makikita nyo, yung RV natin nandyan. In case of emergency, in case na need natin ma-access natin yan, kaya din natin cleaner yung pathway. Kasi sa front ng house natin nakaparada dyan. Right in front of the house, pero meron pa tayong 3 feet na pagitan para kasya yung natin, yung tao. Kasya yung mga dumadaan. Especially kami lang naman pala yung dumadaan dyan. Pag may bisita lang, yung bisita dyan dadaan and para makapag-park sila dyan. Kasi actually sa house, meron kaming 4 na parking spot. 2 dyan sa front, sa trailer. Kung wala yung trailer, 2 yung pwedeng makapag-park dyan. Tapos 2 dun sa front ng house namin na tinitira na may
may sa tapat ng window. So, yun. So, habang nagtatanggal tayo ng snow, yan, kung makikita nyo yung iba, tanggal na natin talagang yung pathway. Sa pathway lang talaga tayo nag-focus. And tatanggalan din natin yan dyan sa may side walkway. Just in case na meron akong kailangan dyan and ready to access, madali natin siyang mailalabas or makukuha. Ayan. Kung mapansin nyo, madali lang tanggalin. Hindi na ako gumamit ng blower kasi medyo makapal at hindi talaga makakayanan ng blower natin. Pero yung mga ibang blower na malalakas, tsaka yung gas operated na blower, kayang-kaya yan. Sandali lang talaga. Yung sa atin kasi leaf blower lang naman yun. Kaya ginagamit ko lang siya kapag winter na ganito. Kasi winter, pag summer, gamitin natin siya pang linis ng mga tuyong dahon sa backyard, or pwede rin natin yan gamitin, dalhin sa campsite natin pang linis ng mga tarps, ng tents. Oo, kasi sa trailer kapag ganyan, wala na kami masyadong nililinis. Ang gamit na lang namin, mga broomstick na lang. Tsaka dustpan and mop. Kaya sometimes, dala namin talaga yung... most of the time, dala namin itong blower natin. So kung mapansin nyo, yan yung walkway namin sa gilid ng bahay. Tinatanggal natin yung kailangan access yan. Kasi yung dyan sa dulo niyan, kung saan ako malapit, pintuan yan dyan naka-access yung shed kung saan nakatago yung mga iba nating gamit. Minsan kasi may kinukuha tayong mga gamit dyan na kinakailangan din naman natin. Tapos kung mapapansin nyo yan, super lamig o umuusok pa. Ano kasi yan na nagda-dryer tayo ng damit and malamig sa labas, mainit sa loob, and yung dryer mainit din siya. Kaya yung exhaust ng blower naglalabas ng mainit na usok. Yan. So kung mapansin nyo, yan, nalinis natin kahit papaano.